Hali kayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ngang tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, nasaan ka ba ngayon? Where are you now? Bakit mahalagang tanong ito? Dahil kung nasaan tayo nananatili, nakakaapekto yan, nakakapagbago sa ating isip at puso. Di ko alam kung napansin nyo pag kayo'y pumunta sa palengke. Hindi naman kayo humahawak ng mga isda. Pero pag uwi nyo, napakalansa mo. Kung minsan ikaw ay nasa mall, hindi ka naman bumili ng pabango, napadaan ka lang sa mga nagtitinda ng pabango, pag uwi mo, napakabango mo. Ito ay dahil may epekto sa atin ang ating mga pinupuntahan, ng ating mga kalagayan. Kaya napakahalaga na araw-araw tayo'y manatili sa presensya ng Diyos para maging mas kamuka at kawangis natin siya. Sa mga pagkakataon na kung saan nanatili tayo sa kasalanan, pagsisihan natin ito, hilingin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos para minsan pa tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandang loob, pinabubuti mo ang masasama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling ka nawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling ka nawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa mga matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang iparangal sa mga hentil ang mabuting balita. At sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin sila'y tinanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila't sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos?
ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi naman natin napasan, ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ko. Katatapos lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay ibabalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasyakoy, huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inahandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon. Awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag ng gawa ng poong nagligtas. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mahalagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama
at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. My dear friends, just a question. Are you amazed by the creation of God? Hindi ko po alam kung kayo po ay namamangha sa gawa ng Diyos. Kasi po ako, pinapansin ko ang ating katawan. Kung titignan niyo po ang ating katawan, napakagaling, napakabuti, halos perpekto ang paggagawa niya sa ating katawan. Alam niyo po ang katawan natin, alam niya kung paano niya linisin ang kanyang sarili. Ang ating pong katawan, alam niyang pagalingin ang sarili nito. Pero meron pong isang prinsipyo para mangyari ito. Para po gumaling ang ating katawan, kailangan po nitong maglabas. Kasi ano man po yung nananatili, nagiging lason. Remember that, don't forget that. Whatever remains becomes toxic. Halimbawa po, kapag uminom po kayo ng tubig, hindi naman po pwedeng manatili lang yan sa inyong loob. Di po ba? Kailangan po niyang lumabas. Kapag hindi lumabas, yung tubig na ininom mo, ano mangyayari? Maninira yan ng mga organs mo. Malulunod ka. Malalason ang dugo mo. Di po ba? At ganyan din po pagdating sa pagkain. Kapag hindi ka natunawan, kapag nanatili yung kinain mo dyan sa loob ng iyong tiyan, ano pong mangyayari? Mangangasim ang iyong sikmura. Pansinin nyo din po sa inyo pong paghinga. Kapag nanatili lang sa baga mo yung iyong hininga, kapag puro ka lang inhale, wala kang exhale, ano pong mangyayari sa inyo? Masasakal ka, mamamatay ka. Di po ba? Mga kapatid, unawain po natin. Marami sa sakit ng ating mga katawan galing sa mga bagay na nananatili na dapat nilabas natin. Pero kung ito totoo po sa katawan, totoo rin ito sa ating isip, sa ating puso at kalooban. Marami po sa atin may dalang sama ng loob. Merong galit, may hinanakit, merong mga takot, pag-aalala. Dahil ayaw nating ilabas ito. Ayaw nating bitawan ito. Amen? Kinukulong natin ito sa ating loob. At ang problema, ang hindi mo nilalabas, siyang sumisira sa'yo. Amen? Halimbawa po, may galit ka sa isang tao. Hindi mo mapatawad. Akala mo siyang nakakasakit sa'yo? Hindi. Ikaw, unti-unti mong sinisira ang iyong tuwa, ang iyong kapayapaan. Di po ba? May problema ka. Hindi mo masabi. Hindi mo naman pinagdarasal. Palagi mo lang iniisip, kinikimkim mo. Kaya tingnan mo, anong nararanasan mo? May anxiety ka. Na-stress ka, nape-pressure ka, nagkakasakit ka na. Kaya nga yung iba sa inyo nagkakaroon ng mga bukol, namamaga ang paa, pumipitik yung batok. Mga kapatid, kung ang katawan mo kailangan maglabas para gumaling, para bumuti, ganyan din po ang inyong mga puso, ganyan din po ang inyong mga kalooban. Kailangan mo maglabas para gumaan ang iyong pakiramdam. Amen? Pagdating po sa katawan, ang mabuting balita, ang good news, automatic ang paglabas ng dumi, ng bakterya, ng toxins. Hindi po natin kailangan utusan ang ating mga katawan. Alam niya ang gagawin niya. Kapag kumain ka, ilalabas mo sa kubeta. Di po ba? Kapag uminom ka, ilalabas mo yan bilang ihi. Kapag huminga ka, ilalabas mo yan, carbon dioxide. Pero mga kapatid, ito pong masakit na katotohanan. Mabuti ang katawan mo dahil marunong itong maglabas. Pero yung puso, isip mo, minsan kumakapit dyan sa masama. Kaya ang tanong, anong kailangan nating gawin para mailabas natin yung mga masamang pinipili natin, yung mga masamang nananatili sa ating isip at puso? Ang sagot, kailangan mong ilabas ito sa Diyos.
Ilabas mo ang bigat ng iyong puso sa pananalangin. Ilabas mo sa Diyos yung sama ng loob mo. Ilabas mo sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iyak. Ang ganda nga po, ang sabi ni Pope John Paul II, it is better to cry than to be angry. Because when you are angry, you're destroying yourself, you're hurting others. But when you cry, you cleanse your heart. When you cry, the Lord listens. Dahil tandaan po natin, what you don't release will destroy your peace. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Dahil hindi niya lang tayo binigyan ng isang katawan na marunong maglinis. Binibigyan pa tayo ng Panginoon ng kanyang salita, ng kanyang turo kung paano natin linisin ang ating mga puso at kaluluwa. Ano ang sabi ng ating Panginoon sa ating mabuting balita? Remain in my love. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang tanging bagay na kapag nanatili sa iyong buhay, hindi magiging lason, ito pa'y magiging pagpapala mo. Remember that. It is the love of God that when it remains in you, it will not become toxic. It will become your blessing. It will be your grace. At kapag nanatili ang presensya ng Diyos sa iyo, ang kanyang pagmamahal, hindi kanya sisirain, hindi kanya lalasunin, babaguhin kanya. Amen? Kaya nga, mga kapatid, kung gusto mong gumaan ang iyong puso, huwag ka manatili sa galit. Huwag ka manatili sa sugat ng kahapon. Huwag ka manatili sa kasalanan. Manatili ka palagi sa pag-ibig ni Kristo. Amen? At makikita mo, unti-unting gagaan ang buhay mo. Unti-unti kang gagaling. Unti-unti kang magbabago. Magiging ka mas mabuti at mas banal. Dahil tandaan niyo po ito, ang kinakapitan mo, nagiging kalagayan mo. Kung kumakapit ka palagi sa galit, magiging magulo ang buhay mo. Amen? Kung palagi kang nakakapit sa lungkot, mawawalan ka ng sigla. Mawawala ang tuwa sa iyong buhay. Kung kumakapit ka palagi sa takot, hindi ka aasenso. Hindi mo mararating ang plano ng Diyos para sa iyo. Pero kung kay Kristo ka palagi kumakapit at nananatili, magiging mas payapa ang puso mo. Magiging mas buo ang buhay mo. Mga kapatid, hindi ka naman nilikha ng Diyos para mag-ipon ng sakit. Ginawa ka ng Diyos para mahalin ka niya, para bumuti ka, para gumaling ka. Ako po ay natutuwa kapag meron pong bumibisita dito sa parokya. Meron pong mga nag-share sa kanilang karanasan. Sabi nila, Father, salamat po. Araw-araw po akong nakikinig, nag-a-attend sa inyong misa online. At dahil po dito, nagbago po ang buhay ko. Meron po, dati siyang drug addict. Tumino ang kanyang buhay. Meron din po, sabi niya, napaka-mainiti ng ulo niya sa misis niya. Ngayon, naging napagpasensya na siya. Meron po gustong magpakamatay dahil maraming utang. Pero kapag daw po nakikinig siya sa misa, biglang napapayapa siya, gumagaan, bumabalik po ang tuwa sa kanyang kalooban. Sa totoo lang po, napapangiti po ako. At nagpapasalamat ako sa Diyos. Ginagamit ako bilang kanyang instrumento. Pero mga kapatid, ito pong tunay na milagro. Hindi lang po yung mga gumagaling sa sakit nila ang milagro. Pero ang tunay na himala ay yung puso ng isang tao nagbago, yung isip ng isang tao nagbago, at kapag nagbago ang taong yon, ginagamit din siya para sa pagbabago ng iba. At kailan po nangyayari ang milagrong ito? Tanging pag nananatili lang tayo sa Diyos. Nagbabago tayo sa pananatili natin sa presensya ng Diyos, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamahal. Kaya nga po mga kapatid, kung gusto nyo pong magbago ang iyong buhay, hindi po sapat yung nakikinig lang kayo. Hindi po sapat yung paminsan-minsan ka lang nagsisimba. Palagi kang manatili sa Kanya. Dahil ang hindi nananatili, bumabalik sa dati. Amen? When you remain in God, you are transformed. You become better. You become the best. Amen? Lately ko lang po nalaman ito.
nakapanood po ako ng documentary tungkol po sa mga baboy. Mga baboy po pala, yung mga pig. No? Kapag pinabayaan niyo po nasa gubat, nagiging wild pala sila. At tumutubo po yung pangil sa mga nguso nila. Yun po yung katotohanan. Pero kapag inalagaan daw po ng tao yung baboy, bumabait, tumataba pa. Yun daw pong baboy na nasa wild, nasa gubat, ang dami pong bakterya niyan, dami pong virus, hindi nyo daw po makakain. Pero yung baboy na nanatili, inaalaga ng tao, very healthy. Hindi po ba ganyan din ang kwentong storya ng tao? Kapag tayo ay naliligaw, pag tayo lumalayo sa Diyos, nagiging malala tayo, nagiging toxic tayo. Di po ba? Pero kung mananatili ka sa Panginoon, unti-unti kang magbabago, unti-unti kang bubuti, at magiging kamukha ka at kawangis ni Kristo. Kaya sa banal na misa pong ito, wag lang tayong makinig, manatili tayo. Sa bawat salitang maririnig mo, hayaan mong tumimo sa puso mo. Sa bawat panalangin mo, alay mo ang iyong sarili sa Diyos. At sa pagtanggap sa banal na katawan at dugo ni Kristo, tanggapin mo ang kanyang presensya at hayaan mo yang hubugin ka sa kabanalan. Tandaan niyo po ito mga kapatid, ang taong nananatili sa Diyos, hindi lang siya makakakita ng milagro. Siya mismo gagawing himala, gagawing milagro ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin niyo ang anumang loobin ninyo at magkakagayon sa iyo. Manalangin tayo na may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakakapagpasigla ng loob. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating simbahan, naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga hindi sumasampalataya, naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa, naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang nga paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Itong paghahaing ganap mong kinalugdan, ito nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus, inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tubig ng buhay sa dahanan ng may kapal. Bagong pag-asa sa aming nagkasala. Hallelujah, si Kristo ay hinalay na magsalong masaya, saya sa bukal ng pag-asa. Tubig tumanoy ka sa dahanan ng sanlibutan, sala'y hugasan ngayong mapagkailanman. Hallelujah, si Kristo ay hinay na magsalong masaya, saya sa bukal ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagpabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. My dear friends, please remember, what remains in you becomes toxic. Yung nananatili at hindi mo nilalabas, nagiging lason yan sa'yo. The only thing
that can help us to be healthy, to be happy is the love of God. Yung pagmamahal ng Diyos, pag nanatili sa iyo yan at pag nanatili ka sa pag-ibig ng Diyos, doon ka sumisigla, doon ka lumalakas, doon ka nagiging payapa. So release so that you may have peace. Ano man ang kinakapitan mo, nagiging kalagayan mo. Kaya magandang itanong, ano yung kailangan mo ng bitawan sa iyong buhay? What do you need to release from your mind, from your heart? Because spiritual health, holiness is intentional. Hindi po kamuka ng katawan natin automatic yung sakit, yung bacteria, yung virus, ilalabas niya. Pero para mailabas mo yung masama sa iyong loob, sa iyong kaluluwa, kailangan piliin mo ito. Hindi po aksidente ang pagkakaroon ng kapayapaan sa ating kalooban. Binibigay ng Diyos sa atin ang kapayapaan, kailangan nating tanggapin ito. Ano na yung matagal na nakakapit nandyan sa'yo, ayaw mong bitawan, kapatid, kung hindi na nakakatulong sa'yo yan, iwan mo na. Amen? Spend more time with God. Remain with God so that you may be transformed like Jesus, like God. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Praise